Matapos ang hindi magandang performance noong nakaraang midterm elections, nagtawag ng malawakang cabinet revamp ang Pangulo. Malawakan daw. Ang tawag ng Malacanang dito ay isang bold reset na gagawin matapos ang rigorous review para i-recalibrate ang Marcos administration. Ang ganda nga naman pakinggan. So, bakit kailangan nun? Dahil daw sa nakita na marami nung nakaraang eleksyon, abay maraming hindi natutuwa sa performance ng gobyerno. Kaya itong cabinet revamp ay tungkol daw sa performance, alignment at urgency. Yun lang, kung maghahanap ka ng bold reset na may urgency, hindi pa rin yan nakikita kahit nakalipas na po ang higit isang linggo. Una, dahil ang revamp na dapat daw ay may urgency ay tila revamp na naka-slow-mo. Halimbawa, sa unang bugso ng revamp noong nakaraang linggo, mas marami pa ang na-retain kesa yung napalitan. Ang buong economic cluster ng gabinete hindi po nagalaw. Ang napalitan lang talaga ay si Environment Secretary Loizaga at si Foreign Secretary Manalo. Sa round 2 ng revamp kanina, na nilabas kanina, halos ganun din. Dalawang nasibak, si Soljan Guevara at si Chairman Popoy de Vera. Pero retain si Interior Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Boying Remulla at Defense Secretary Gilbert Chodoro. Pero ang mga tinatawag na frontline agencies, ito po yung mga ahensya na direktang nakakasalamuhan ng publiko at direkta ang serbisyo sa mga Pilipino, yun pa po ang wala pang desisyon. Ano mga yun? Halimbawa po, ang Agriculture Department na tinawag na prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos nung una pa siyang naupo noon pang 2022. Isama na natin doon ang issue ng 20 pesos na bigas na dati nang pinangako pero dinadaan lamang pala sa subsidiya. Wala pang desisyon sa pwestong yan. Narin din ng DSWD ang dapat ay tagapangalaga at tagamudmod ng mga ayuda kung hindi tayo nauunahan ng mga politiko. Ang Public Works kung saan na-realign ang 100 bilyong pisong pondo ng 2025 budget na parang milagro. Wala pa rin pong desisyon. Ganoon din ang DepEd, ang DOLE, ang DOTR, ang migrant workers, ang agrarian reform. Kung meron mga ahensyang direktang may epekto sa taong bayan, may direktang kabuluhan at may pangangailangan ng urgency, ito po ang mga yun, ang mga frontline agencies. Yun lang sa tinawag na bold and urgent revamp ng ang mga frontliners, wala pala sa front row. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.